Si Kietero ay isang malungkot na batang emo na gustong tapusin ang buhay ng pinakapopular na babae sa kanilang klase. Gayunpaman, nang gamitin niya ang kanyang mga mapang-akit na paraan para akitin siya, nagbago ang isip niya at mas piniling kunin ang kanyang pagkabirhen sa halip na ang kanyang buhay. Nagsimula ang lahat ng subukan ni Kietero na magbasa ng isang aklat na may temang pagpatay sa kanyang silid-aralan, ngunit nahirapan siya dahil sa kanyang mga nakakainis na kaklase. Pagkatapos ay naiisip niya na gawing parang pin-ay-piraso ang kanilang mga katawan, dahil isa siyang psikopatiko na nakakaramdam ng kakaibang. Nang biglang makita niya ang isang babaeng nagngangalang Ana sa kabilang dako ng silid, at lalo pa nitong pinalala ang kanyang galit dahil siya ang babaeng pinakagusto niyang tapusin ang buhay. Maya-maya, pumunta siya sa silid-aklatan para mapag-isa, ngunit naroon na si Ana. Mabilis siyang nilagpasan, nagtago siya sa likod ng estante ng libro at nakita siyang kumakain ng malaking bag ng chips habang umaakto na tila may dagdag siyang chromosome. Ilang sandali pa, nagsimulang magtrabaho si Ana sa kanyang presentasyon ngunit bigla siyang huminto para maghanap ng box cutter. Naisip ni Kietero na ipahiram sa kanya ang sarili niyang pamutol, ngunit nag-alinlangan siya dahil naniniwala siyang iisipin ni Ana na kakaiba siya kung mayroon siyang ganito. Gayunpaman, nang makita niyang pilit na pinupunit ang papel gamit ang kamay, napangiwi siya ng husto kaya sa huli ay ibinigay niya ang kanyang box cutter. Sa halip na manghusga, casual na nagpasalamat si Ana, na dahilan para mamula siya at umurong sa likod ng estante. Maya-maya, tumunog ang kampana at padalos-dalos na inilagay ni Ana ang kanyang box cutter sa kanyang lalagyan. Hinabol niya ito para kunin, ngunit inabot lang nito sa kanya ang isang walang lamang plastik ng chips at umalis, na lubos niyang ikinainis. Kinabukasan, pumunta si Kietero sa klase at nakita ang kanyang box cutter sa kanyang mesa, at kinilig siya dahil mainit pa ito mula sa paghawak niya. Bigla, nalaman niya na inulit ni Weko, kaibigan ni Ana, ang presentasyon dahil hindi niya nagustuhan ang ginawa ni Ana. Labis siyang nagalit dito dahil nakita niya kung gaano kahirap pinagtrabahuhan ito ni Ana, ngunit nagulat siya nang makita na tila baliwala lang kay Ana yon. Gayunpaman, sa panahon ng presentasyon, tila malungkot si Ana, na nagpagalit sa kanya. Nang oras na para sa sarili niyang presentasyon, nakita niyang malapit nang umiyak si Ana, kaya pinunit niya ang kanyang takdang aralin para ilihis ang atensyon ng lahat sa pag-iyak niya. Maya-maya, narinig niyang pinag-uusapan ng ilang lalaki ang malalaking dibdib ni Ana at nagalit ng husto, kaya nagpunta siya sa aklatan para pakalmeyin ang sarili. Habang nagtatago siya sa likod ng estante, narinig niya si Ana at isang batang babaeng medyo mataba na nagngangalang Hera na pinag-uusapan ang mga bagay na pambabae. Bigla, dumating ang isang lalaking nagngangalang Kazaki at umupo sa tapat ni Ora, kaya napagtanto ni Kietero na may mangyayaring pagtatapat. Walang kam-alay-malay si Ana sa nangyayari at nagsimulang magsalita ng mga kung ano-ano, na nagbigay kay Kietero ng second-hand kahihiyan. Gayunpaman, nang sa wakas ay mapagtanto niya kung ano ang nangyayari, aksidenteng nabitawan ni Kietero ang isang libro, na nagbigay kay Ana ng dahilan upang tignan sa likod ng estante. Doon, nagsimula siyang gumawa ng ingay ng pusa para ipaisip kay Hera na isang pusa ang nakahulog ng libro, at sumama rin si Kietero sa kanya, na nagpatawa kina Ora at Kazaki. Pagkaalis ng magkasintahan, pinasalamatan ni Ana si Kietero sa pagtulong nito sa kanya bago umalis, at nalito si Kietero habang nagtataka siya kung bakit niya ito tinutulungan. Maya-maya, nakita niyang pumasok si Ana sa isang tindahan ng magasin at nagpas siyang tiktikan nito. Nakita niya itong nagsisikap na ipabili sa mga tao ang isang magasin kung saan siya itinatampok, ngunit siya ay nagtatapos. Tinatakot ang mga customer palayo, na nagpapalungkot sa kanya. Dahil sa awa, nag-uwi si Kietero ng isa. Ngunit matapos tingnan ang mga nakatutuwang larawan nito, may naramdaman siya sa kanyang puso at itinapon ito sa basurahan. Kinabukasan, nakita niya ang isang lalaking kinukulit si Ana at nagpasya na sundan sila na parang nakasunod lang ng patago. Habang naririnig niya ang usapan nila, nalaman niyang hindi man lang kilala ni Ana ang lalaki at sinisikap niyang umiwas dito. Ngunit patuloy na iginigiit ng lalaki na ibigay niya ang numero nito sa huli. Natakot si Ana at nagpasya na ibigay ang kanyang contact, ngunit parang may nagtulak kay Kietero na gustong tulungan siya. Nang hindi nag-iisip, pinasibat niya ang kanyang bisikleta pasulong sa ilog, na nakakuha sa pansin ng lahat. At binibigyan si Ana ng takas mula sa awkward na sitwasyon na yon.
Nakita ito, tinanong ni Ana sa kanya kung anong nangyari, at sinabi niya na aksidente niyang naapakan ang gas imbes na preno. At ang pagkakita sa maganda nitong mukha ay bumabaligtad sa buong personalidad ni Kietero. Maya-maya, nagtago siya sa likod ng bookshelf ng library para espiyahan ulit siya at nakita niyang binuksan nito ang isang tumpok na nangangailangan ng tubig. Pagkatapos ay nagsimula siyang maghanap ng tubig, ngunit nang hindi niya ito makita sa library, umalis siya sa silid upang kumuha. Pagbalik niya, natapon niya ang kalahati nito, kaya bumalik siya upang kumuha pa. Nakita naman ni Kietero ang isang sanaw ng tubig sa pintuan, at nagsimula siyang magpunas habang napagtanto niya na marahil ay natapon ni Ana ito ng maraming beses habang siya ay nagtatago. Saka, bumalik si Ana at natapon pa ulit, ngunit pagkatapos ay tumingin siya sa orasan at tumakbo muli upang punuin ito. Naniniwala si Kietero na dapat ay ginamit niya ang tasa mula sa klase ng homemade, ngunit dahil 3 minuto na lang ang natitira sa recess, dali-dali siyang tumakbo sa kabilang dulo ng paaralan upang kunin ito para sa kanya. Pagbalik niya, napagtanto niyang ginamit na ni Ana ang huling 2 brain cell niya para lutasin ang problema niya. At mukhang tanga si Novi na may hawak na tasa, pakiramdam ay talunan. Nagpasya siyang uminom ng tubig sa nasabing tasa, ngunit casual na inabot ni Ana sa kanya ang basura nito, na nagpaiwan sa kanya na labis na nabigo. Mamaya sa klase, nagpaplano si Kietero kung paano niya gagawa ng masama si Ana nang makita niya itong winuwagayway ang notebook niya para magpahangin. Bigla, nagpasya si Miyuka na tulungan siya, at sumama ang lahat ng kaibigan niya upang matiyak na hindi siya mawalan ng malay sa init. Nang makita ito, nagtaka si Kietero kung bakit palagi siyang nagmeryenda ng mag-isa kahit may mga kaibigan siya. Nagsimula siyang maghinala na alam ni Ana na may masama siyang balak para sa kanya, at sinusubukan nitong ilabas siya. Ang isiping ito pa lang ay kinilabutan na siya. Ngunit nakita niya si Ana na pinagpapawisan at gustong habarin ang kanyang damit para makapagpahangin. Narinig din niya ang isang lalaking nagngangalang Adaki na sumusubok sumilip sa dibdib ni Ana, kaya sinadya niyang ibagsak ang kanyang cutter at pinatagal ito hanggang makaalis si Ana at ang kanyang mga kaibigan sa silid. Pagkatapos noon, pumunta siya sa labas at nakita si Chihiro na buhat si Ana sa kanyang likod. Napagtanto ni Kietero na sina Ana at Chihiro na ang pinakamalapit mula pa noong bata sila, ngunit kahit siya ay hindi sama-sama kay Ana sa aklatan. Maya-maya, pumunta siya sa aklatan kung saan si Ana ay kumakain ng merienda at napagtantong malamang ay nahalata na nito ang kanyang plano. Sa sandaling yun, napansin ni Ana ang isang pamaypay na hawak niya at nagtanong kung pwede niya itong hiramin. Kinakabahang lumapit si Kietero sa kanya at inihagis ito sa kanya. Pinagmamasdan siya habang nagsisimula itong pamaypayan ang sarili sa nakasanayan nitong kakaibang pamamaraan. Sa sandaling yun, napansin niya ang isang matamis na amoy na nagmumula sa pamaypay at inilapit ito sa kanyang mukha. Sa kanya inanyayahan si Kietero na amuyin din, kaya dahan-daang lumapit ang lalaki, yumuko para amuyin din, habang namumula ang mukha. Napansin niya na nakasuot ito ng swimsuit at umiwas ng tingin. Inaakalang suot niya yon para itago ang kanyang plot armor. Noon din, nakatanggap si Ana ng tawag mula kay Weko tungkol sa kung ano, at dali-dali siyang nagtago sa ilalim ng mesa. Inanyayahan pa nga niya si Kietero na sumama, ngunit mas pinili nitong umupo sa silya. Maya-maya, biglang pumasok si Chihiro sa librariya at tinanong kung nakita niya si Ana, ngunit sinabi niyang hindi. Matapos laminggalinga, sumuko si Chihiro at umupo kasama si Kietero sa mesa. Pagkatapos ay ibinunyag ni Chihiro na siya ay alerday sa merienda, habang si Ana naman ay labis na nahuhumaling dito. Kaya naman mag-isa siyang nagmemeryenda. Hinahangaan ni Chihiro ang pagiging maalalahanin ni Ana, ngunit medyo naiinis din siya na nananatiling maganda ang hubog ng katawan ni Ana at nagmomodelo pa rin kahit palaging kumakain. Nang marinig ito, ipinatong ni Ana ang kamay niya sa hita ni Kietero at ginamit ito bilang suporta para tumayo. Pagkatapos, binuhat niya si Chihiro sa likod, hindi niya alam na hindi sinasadyang nakapagdulot siya ng kakaibang pakiramdam kay Kietero. Ilang linggo pagkatapos nito, naghahanda ang paaralan para sa pagdiriwang ng kultura, at ang klase ni Kietero ay nagtatayo ng haunted house. Sa gitna ng lahat ng ito, lumapit si Ana kay Kietero at hiniling na tulungan siyang magpinta ng sementeryo dahil narinig niyang magaling daw ito mag-drawing. Namumula ng husto, sumama si Kietero kay Hara at nagbigay ng mga payo kung paano ito pagagandahin,
ngunit napansin niya ang pag-uga-uga ng kanyang malalambot na unan at nahalina siya rito. Biglang tinakat siya ni Ana, at nagsimula siyang magmakaawa, iniisip na nahuli siya nitong nakatingin. Sa katunayan, nagpapanggap lang ito na siya ang babae mula sa ring. Matapos at umalis si Hara, biglang bumalik si Ana at nakita ang kanyang pangalan sa isa sa mga puntod. Nagsimulang magtaka si Kietero kung lihim na kinaiinisan ni Hara si Ana dahil sa pagiging payat nito, ngunit hinawakan siya ni Adachi sa kwelyo para tanungin kung siya ang nagsulat nito. Naisip ni Kietero na kamumuhian ng mga tao si Hara kung sasabihin niya sa kanila, kaya anako niya ang sisi. Sakto namang bumalik si Hara at sinabi sa kanila na siya ang may gawa, kaya binitiwan na ni Adachi. Pagkatapos nyon, tinulungan ni Kietero si Hara na pinturahan ang mga pangalang isinulat niya, ngunit nilapitan siya ni Ana at humingi ng paumanhin sa nangyari kanina. Pagkaalis niya, sinabi ni Hara kay Kietero na mukhang hindi kumpleto ang mga puntod ng walang mga pangalan, kaya kinuha ni Kietero ang brush at isinulat ang sarili niyang pangalan sa mga ito. Pagkatapos noon, lumabas siya upang maghalo ng pintura, ngunit biglang sumulpot si Ana at nagtaka kung magmumukha ba siyang mas nakakatakot kung may pekeng dugo. Iminungkahi ni Kietero na gumamit sila ng mga patong-patong na pintura upang bigyan siya ng mas nakakapanindig balahibong hitsura, kaya casual niyang itinabi ang kanyang buhok at lumapit, hinihiling na pinturahan siya sa mukha. Nang malapitan niya ito, nawala sa sarili si Kietero at tumakbo palayo, iniwan siyang naguguluhan. Sa araw ng pista, mag-isang nakatayo si Kietero sa balkonahe, sinasabi sa sarili na masyado siyang astig para lumahok sa mga walang kwentang bagay. Sa sandaling yun, nakita niya ang sikat na lalaki sa eskwelahan na si Haruya na nagtatanong kina Ana at sa mga kaibigan nito kung gusto nilang sumama sa kanila. Bago pa makahindi si Chihiro, walang ingat na pumayag si Miyuko dito, na nagtulak sa kanya na ninanais niyang mawala silang dalawa ni Haruya. Gayunpaman, naalala niya kung paano si Haruya ang tumulong humila ng kanyang bisikleta mula sa ilog, kaya siguro hindi naman siya ganoon kasama pagkatapos ng lahat. Napansin din ni Kietero na pinuprotektahan ng tatlong kaibigan ni Ana si Ana mula kay Haruya. Nang harangan siya ng ilang babae, lumihis siya patungo sa susunod na klase ngunit napunta siya sa harapan ng grupo ni Ana. Nang makita siya, tinanong niya kung may nakawiwili ba sa klase, ngunit nanatili siyang walang kibo. Pagkatapos ay pumasok si Ana kasama siya, at nakita nila ang isang malaking mapa ng buong lungsod. Itinuro ni Ana ang lugar kung nasaan ang bahay niya at hiniling kay Kietero na gawin din ito. Nerbyoso siyang sumama sa kanya, at nalaman nilang hindi sila gaanong kalayuan sa isa't isa. Sa sandaling yun, aksidenteng nahawakan ng kamay niya ang kamay nito, at napaatras siya. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang telepono at tinanong kung pwede siyang kumuha ng larawan ng mapa, ngunit inakala ni Ana na gusto niya itong kuhanan ng larawan kasama siya at casual na kumuha ng selfie sa kanyang telepono. Kinabukasan sa klase, si Kietero ay sumusulat ng libro tungkol sa isa na namang hamak na lalaki mula sa silangan. Matapos niyang iguhit ang babaeng bida, napatingin siya kay Ana na nakaupo sa tabi ng bintana at napagtanto niyang siya pala ang kanyang iginuhit bilang bida. Labis itong gamulo sa kanyang isipan kaya napunta siya sa opisina ng nurse, at inutusan siya nitong humiga lang ng 1 oras. Pagkahigi niya, inilayo ng nurse ang kortina, at nagulat siyang makita si Ana na natutulog sa katabing kama. Sinama niya ito ng tingin, napansin na ang balat nito ay puti tulad ng sapatay, ngunit mukha rin itong napakalambot. Bigla na lang, idinilat ni Ana ang kanyang mga mata, at mabilis siyang lumingon sa kabilang panig. Gayunpaman, gamaan ang pakiramdam ni Ana nang makita siya dahil inakala niya na may estranghero ang nakatitig sa kanya. Pagkatapos, tinanong niya kung anong nangyari sa kanya, at sinabi niyang simpleng sakit lang ng ulo. Sinabi niya rito na naparito siya dahil sumasakit ang kanyang tiyan, ngunit alam ni Kietero na ito ay dahil sa dami ng potato chips na kanyang kinain. Bigla na lang, inilabas ni Ana ang maraming candy mula sa kanyang bulsa, kabilang na ang isang tableta para sa sakit ng ulo. Ibinigay niya ito kay Kietero, at pumunta ito sa lababo, kung saan niya nakita ang isang basang tasa. Napagtanto niya na siguro ay ininuman din ni Ana ang tasang yun, kaya nang idikit niya ito sa kanyang bibig, naisip niya ang labi ni Ana, na nagpatigil sa kanya. Sa mga sandaling yun, bumangon si Ana at umalis sa infirmary, kaya nagpasya siyang inumin ang tableta at bumalik sa kama. Noon niya napansin na naiwan ni Ana ang kanyang jersey,
At habang may pagnanais ang kamay niya na hawakan ito, nilabanan naman ng buo niyang katawan ang tukso. Sa mga sandaling yun, bumalik ang nurse at nakita niyang naiwan ni Ana ang kanyang jersey, kaya inihagis niya ito kay Kietero at pinakiusapan siyang ibalik ito kay Ana. Kakaiba niya itong hinawakan, tulad ng isang manyak, at napagtanto niyang masama ang amoy nito dahil sa pawis ni Ana, ngunit ikinagulat niya ito dahil akala niya ay hindi nagdudumi ang mga babae, at ang kanilang pawis ay amoy bulaklak. Kalaunan, dala niya ang jersey sa pasilyo at nakita si Ana na balisang naghahanap dito. Nang tangkain niyang ibigay ito sa kanya, nilagpasan siya nito, na nagpapakita na hinahanap pala nito ang kanyang mga candy. Kinabukasan, habang si Kietero ay nagsusulat pa tungkol sa kanyang istorya ng isekai, narinig niya si Adachi na nagtatanong sa kanyang mga kaibigan tungkol sa isang sensitibong bagay, na ikinagalit niya. Sa sandaling yun, lumapit si Adachi kay Ana upang magtanong ng isang sensitibo at personal na bagay. Ngunit nakakatakot ang ipinakita ng mga babae kaya binago niya ang paksa at bumalik sa kanyang mga kaibigan. Sumulat siya ng isang bagay sa isang pahina at tinanong si Kietero kung maaari niya itong ibigay kay Ana, ngunit nagsimulang manginig si Kietero, sa pag-aakalang nagsulat siya ng hindi nararapat doon. Sa huli, pinalitan ni Kietero ang pahina ng pahina kung saan niya iginuhit ang babaeng bida ng kanyang libro at namula si Ana nang makita ito. Maya-maya, narinig niya si Adachi na nag-uusap tungkol sa isang personality test na nagpapakita ng paboritong posisyon ng pagpalakpak ng isang tao na ikinagalit niya. Lumapit naman si Adachi kina Ana at sa mga kaibigan nito at inanyayahan silang kumuha ng test, at nagsimulang magtaka si Kietero kung paano magre-react si Ana sa walang kwentang biro na ito. Hiningan naman ni Adachi ang mga babae na hawakan ang kanyang kamao isa-isa, at malalaman niya ang paborito nilang posisyon sa paraan ng paghawak nila dito. Nagbiro si Wake Up na baka gusto lang nitong hawakan ang kanilang mga kamay. Ngunit nang sabihin ni Adachi na hindi, tinanong niya ito kung tungkol saan ang test na ito. Para iwasan ang tanong, inanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan na sumama sa kanya, at hinawakan ito ni Kazaki mula sa ibaba na nagpapakita na gusto niya mula sa likuran. Pagkatapos nito, naintindihan ng mga babae kung ano ang tungkol sa pagsubok at pinaalis na sila. Maya-maya sa library, nagtataka si Kietero kung totoo ba ang personality test o hindi nang dumating si Ana at sinimulang bilangin ang kanyang potato chips na naiwan niya sa mesa. Naghinalang may nawawala, nakita niya si Kietero sa malapit at binuksan ang kanyang kamay para tingnan kung may tinatago ito. Gayunpaman, pinagpawisan si Kietero dahil sa paraan ng paghawak ni Ana sa kanyang kamay, ipinapakita nito na isa siyang dami-mami na gustong dominahin siya, at labis siyang natakot dito. Kinabukasan, nahati ang klase sa mga koponan ng tig-5 miyembro para sa basketball, at nagpasya si Kietero. Gamitin ang pagkakataong ito para talunin siya. Ngunit, nakita niya kung gaano siya kaganda at kaakit-akit ang dibdib sa uniforme nitong pang-sports at nagbago ang isip niya. Hindi niya naiintindihan ang sarili niyang damdamin. Nagpasya siyang hindi na muna lamero. Pagkatapos, napansin niyang tinititigan siya ni Ana ng masama habang namumula, bago lang siya tinamaan sa mukha ng bola. Bagaman nagkukunwaring ayos lang, nagsimulang damyugo ang ilong niya at dinala siya sa infirmary. Hinabol siya ni Kietero para tingnan kung ayos lang siya, ngunit nang makita niya ang coach doon, nagtago siya sa ilalim ng lamesa at tinanong ang sarili kung ano ang ginagawa niya. Noon din, naalala niyang nabanggit ni Ana na may photoshoot siya bukas at dahil siya hindi makakaya dahil sa pinsala, nagsimulang umiyak si Kietero dahil sinisisi niya ang sarili niya rito. Nakita niyang hawak pa rin ito ang drawing na ibinigay niya, at sunod-sunod na lumitaw sa isip niya ang mga larawan ng ngiti nito, kaya na-realize niyang mahal niya ito. Kinabukasan, pumasok si Ana sa eskwela ng normal, ngunit nang makita niya ang kanyang mga kaibigan, nagsimula siyang umiyak at sinabing nag-aalala siyang masira ang kanyang ilong, na makakasagabal sa kanyang modeling career. Pagkatapos, umupo siya sa kondonga ni Chihiro at umiyak ng umiyak, kaya na-realize ni Kietero na bata pa rin pala ito sa puso. Nang maglaon, nakita niya itong umiiyak ng mag-isa sa hagdan at napansing naubusan ito ng tissue. Nagmamadali siyang pumunta sa silid-aklatan at nag-iwan ng bagong pakete ng tissue sa kanyang karaniwang pwesto, ngunit sa kanya napagtanto na baka mukha siyang desperado pagdating ni Ana. Nakita ni Ana ang maraming pakete ng tissue sa lahat ng mesa at nagsimulang kumain ng kanyang chips ng normal.
Nang makita ni Kietero na hindi na ito umiiyak at kumikilos ng tulad ng dati, masaya siya na napangiti niya ito. Kinabukasan, nagtataka si Kietero kung tunay nga ba siyang umiibig kay Ana, ngunit sinasabi niya sa kanyang sarili na hindi niya hahayaang masira ang kanyang buhay ng isang babaeng may kakaibang tindig at may posibleng dalang gulo. Sa sandaling yun, napansin niya si Ana na nagtatago ng pakete ng gatas sa kanyang bag at napaisip siya kung plano nitong pakainin ang ilang asong gala. Sa totoo lang, gusto niyang kumain ng cereal kasama ang gatas na yun sa oras ng kanyang merienda sa silid-aklatan. Habang pinagmamasdan siya ni Kietero, napansin niya na isa siyang handgal na nakalimutang magdala ng mangkok, at nang subukan niyang ibuhos ito ng direkta sa kahon, lumabas siya sa pinagtataguan niya para pigilan siya. Nang sabihin niyang wala siyang mangkok, sinabi ni Kietero na mayroon sa home easy room, kaya hiniling niya na kunin ito para sa kanya. Naiinis, mabilis na tumakbo si Kietero palabas, ngunit hinabol siya nito at sinabi sa kanya na nagbibiro lang siya. Nagpasya siyang sumama sa kanya sa home easy room, at sa daan, sinabi niya sa kanya na gusto niyang gumawa ng merienda ngayon dahil mahilig siya sa pagluluto. Gayunpaman, naniniwala si Kietero na isa siyang kakaibang tao dahil ang paggawa ng merienda ay hindi maituturing na pagluluto. Pagdating nila sa silid ng home economics, nakita nilang nakakandado ang pinto. Kaya dinala niya ito sa science lab, ibinuhos niya ang merienda at gatas sa isang beaker na may eksaktong sukat at nagsimulang humadyak si Ana dahil cute para sa kanya ang pagiging nerd nito. Pagkatapos nyon, ibinigay niya rito ang perpektong timpla ng merienda at gatas. Ngunit dahil wala silang kutsara, hinawakan ni Ana ang kamay niya at pinatikman nito gamit ang daliri nito. Pagkatapos ay nilagok niya ang natitira ng direkta mula sa beaker, ngunit bigla siyang ginulat ng propesor sa lab na nagtanong kung may nangyayari sa kanila. Sinabi ni Kietero sa lalaki na may hinahanap sila, ngunit napansin ng propesor ang mga meryendang nagkalat sa buong katawan ni Ana at pinagkamalang bahagi ng hindi nararapat na parusa ni Kietero. Pareho silang inatas ang maglinis, ngunit nagulat si Ana sa kaibigan niyang si Rin at hindi sinasadyang nahulog ang basahan sa bintana. Agad niyang hinayla si Chihiro pababa para kunin yun, at ang isa pa niyang kaibigan, si Serena, ay pinakiusapan si Rin na mag-sorry kay Ana pagbalik niya, o baka isipin niya na sinadya mo. Dahil dito, nagsimula ang pagtatalo sa pagitan ng dalawa, at galit na tumakbo si Rin palayo, na nagpalito kay Kietero. Napagtanto ni Rin na baka iba ang tingin ng iba kay Ana, ngunit alam niyang hindi naman gaanong pinapansin ni Ana ang mga ganoong bagay. Nang maglaon sa silid-aklatan, natagpuan niya si Ana sa dati nitong pwesto, at nag-atubiling lumapit si Rin. Nagpasya siyang umalis upang bigyan sila ng ilang pagkapribado, ngunit bigla siyang pinakitaan ni Ana ng larawan ng mukha niya, na panotisap na may multo, at nagsimulang tumawa, na nagpaalala sa kanya na isa siyang ganap na engot. Pagkatapos ay nagpasya siyang umalis, ngunit bigla siyang tinanong ni Ana kung gusto niyang mag-selfie kasama niya. Natarante si Kietero at sinabi sa kanya na hindi siya mahilig kumuha ng litrato, bago pa man siya tumakbo palabas ng silid. Sa labas, nakasalubong niya si Serena, na nagsabi sa kanya na manahimik habang sinusubaybayan niya si Rin mula sa labas. Sinimulan naman ni Ana ang isang usapan kay Rin tungkol sa face swapping app, at kinakabahang lumapit si Rin sa kanya para makipag-usap. Habang magkasama silang nakaupo, kinuha ni Ana ang isang larawan kasama niya at nagsimulang humadyak, ngunit naramdaman ni Rin. Masama ang loob tungkol kanina at humingi ng tawad sa kanya. Nang tanungin ni Ana kung bakit, sinabi niya rito na siya ang nakatama sa kanya ng baseball at halos mabali ang ilong niya. Ngunit sinabi ni Ana na ayos lang yun at inalok siya ng mga candy. Gayunpaman, sa huli ay natapon niya ang mga ito sa sahig, at biglang pumasok si Serena sa silid upang tulungan silang maglinis. Pagkaalis ni Ana, nagkabati sina Rin at Serena habang pinapanood sila ni Kietero na parang third wheel. Habang siya ay naglalakad pa uwi, nakasalubong niya si Ana na tumatakbo palabas ng tindahan, at humingi ito sa kanya ng sakay, na ikinaba niya. Sa daan, sinabi ni Ana sa kanya na aalis na siya sa basketball club dahil hindi siya magaling dito, pero hindi makapagsalita si Kietero dahil isa siyang tunay na birhen tulad ninyo. Pagkatapos niya itong ihatid, binigyan siya nito ng isa sa mga merienda niya, na ikinagulat niya dahil hindi nagbabahagi ng pagkain si Joey. Kinabukasan, sinabi ng guro na nakakita siya ng balat ng merienda sa basurahan ng aklatan, na may problema dahil nakikipaglaro si Ana sa pambura na parang tanga.
Tinanong siya ng guro kung siya ang may gawa, pero casual niyang sinabi na iniingatan niya lahat ng balat ng merienda sa kanyang bag, na hindi sinasadyang ibunyag na kumakain siya ng merienda sa aklatan. Kinabukasan, habang pinipilit si Kietero ng kanyang kapatid na si Kana na pumunta sa McDonald's, dumating din sina Ana at ang kanyang mga kaibigan. Habang nakaupo sila, tinanong nila si Ana kung madalas ba siyang lapitan ng mga lalaki, at naengganyo si Kietero sa kanilang usapan. Noon din, napansin ni Kana na hindi siya kumakain at sinimulan siyang tawaging duwag, at napansin ito ni Ana bago pa man siya lumayo para umorder ng iba. Di nagtagal, nakipagkita siya sa counter at tinanong kung kapatid niya ang kaakit-akit na yon, at matapos niyang kumpirmahin, sinabi niyang naiinggit siya dahil nag-iisa lang siyang anak. Nang tanungin niya kung bakit siya bumaba, sinabi niyang gusto niyang gumamit ng palikuran, ngunit pinaalalahanan siya ni Kietero na ang lahat ng palikuran ay nasa itaas. Nang marinig ito, nagpanggap si Ana na tanga at umakyat muli, at doon napagtanto ni Kietero. Bumaba siya para lang kausapin ito. Gayunpaman, sinasabi niya sa sarili na masyado lang siyang nag-iisip, at habang umaakyat ulit sila, napansin niyang napakabango nito. Kinabukasan sa paaralan, kailangang bumisita ni Ana sa opisina ng guro upang makatanggap ng parusa dahil sa pagkain sa silid-aklatan. Nakita niya si Kietero na naghihintay sa pinto ng opisina, kaya hinayla niya ito upang sumama dahil kinakabahan siya. Pagkapasok nila, nagsimulang magsalita si Kietero pabor kay Ana at napaniwala niya ang guro na wala itong ginawang masama. At hindi lamang pinakawalan ng lalaki si Ana kundi pinuri pa si Kietero dahil ito ang pinakamaraming nasabi niya sa buong taon sa paaralan. Paglabas nila, nagpasalamat si Ana sa kanya at pinapili siya sa pagitan ng candy at bato, at pinili niya ang bato, alam kung gaano niya kamahal ang mga candy niya. Umalis siya tulad ng dati, ngunit lumingon siya sa gitna para sabihin sa kanya na dapat mas madalas silang mag-usap na parang magkaibigan, naiwan si Kietero na naguguluhan. Kinabukasan, nalaman ng klase na hahatiin sila sa mga grupo at bibisita sa iba't ibang kumpanya para sumulat ng ulat tungkol sa mga ito. Interesado si Kietero sa mga kumpanyang humaharap sa mga pinangyarihan ng krimen, mga medical coroner, o mga drug cartel dahil ipinapakita ng mga ito ang pinakamadilim na aspeto ng kanilang mundo. Nang utusan ng guro ang mga estudyante na bumuo ng 6 na miyembro bawat grupo, narinig ni Kietero si Ana na nagsasabing sa kanyang mga kaibigan na gusto niyang bisitahin ang Nagasaki Hut. Nang mga sandaling yon, inanyayahan ni Adachi si Kietero na sumama sa kanilang grupo, at pumayag naman ito para makakuha ng credit sa assignment. Napansin naman ni Adachi na kulang ng 2 miyembro ang grupo ni Ana, at itinuro ni Kazaki na ang grupo rin ni Hera ay nangangailangan ng 2 miyembro. Dahil 4 na sila ngayon, nagpasya silang maghati at sumali sa bawat grupo. Habang papalapit si Adachi kina Ana at sa grupo nito upang tanungin kung pwedeng sumama si Ianata, sinabi ni Miko na mas gusto niyang makasama sina Kietero at Kazaki sa kanyang pangkat. Habang palihim na ngumingiti si Kietero, iminungkahi ni Miko na magdaos sila ng pagpili para makita kung sinong mga lalaki ang gusto nilang makasama sa kanilang grupo. Naiinis si Adachi sa kanya dahil umaakto itong parang amo, ngunit binigyan siya nito ng malamig na tingin, na naging dahilan ng agarang pag-atres niya. Matapos nito, lumingon si Miko sa kanyang mga kaibigan upang tanungin kung ano ang kanilang iniisip, at bumulong si Ana ng kung ano sa kanya, na nagtapos sa kanilang botohan. Ipinahayag pagkatapos ni Miko na ang kanilang unang pinili ay si Kazaki na may 3 boto, ngunit agad na tumutol si Ana dahil alam niyang gusto nitong mapabilang sa grupo ni Hera. Tinanong niya pagkatapos si Kazaki kung gusto nitong sumama sa kanila, ngunit nag-atubili si Kazaki dahil ayaw nitong maging bastos ang dating. Nang makita ito, lumapit si Kietero at sinabi kay Kazaki na mas makakabuti sa kanya kung sasama siya sa grupo ni Hera dahil matalino siya at dapat siyang mapabilang sa mga taong kasing intelekto niya. Nagalit ang mga kaibigan ni Ana dahil tinawag ni Kietero nang didirekta ang mga ito na babong ideya, ngunit pinagaan ni Adachi ang tensyon sa pagsasabing mas mabuting sumama ang isang gaya niyang tanga sa grupo ni Ana. Bigla ring nasambit ni Kietero na halos di siya pumapasa, kaya sumama sina Oda at Kazaki sa grupo ni Hera, na nag-iwan kina Adachi at Kietero para sumama sa grupo ni Ana. Gayunpaman, nilapitan ni Ana si Kietero at bumulong sa kanya na alam niyang nagsinungaling ito tungkol sa kanyang mga grado, lubha niyang ikinagulat.
Kalaunan, nasa silid-aklatan si Kietero nang biglang pumasok si Ana at inalok si Hara ng kanyang potato chips, ngunit tumanggi ito dahil nagda-diet siya. Ngunit, paalala ni Ana sa kanya na gusto ni Kazaki ang mga babaeng may kurba, ngunit sabi ni Hera, iyon ay epektibo lamang sa mga babaeng magaganda na simula pa lang. Sinabi rin niya kay Ana na lumabas sila ni Kazaki, at ito ang nagpakuryoso kay Ana dahil hindi pa siya nakapag-chismis tungkol sa mga lalaki kasama ang kanyang mga kaibigan. Tinanong siya ni Hera kung mayroon siyang anumang kwento na sasabihin, ngunit sinabi ni Ana na wala siya dahil hindi pa siya nakikipag-date kahit kanino. Tinanong ni Ana sa kanya kung mayroon siyang gustong gawin kapag nagkaroon na siya ng kasintahan, at kinabahan si Hera, iniisip na ang tinutukoy niya ay ang mga mas sensitibong gawain ng magkasintahan. Sa katotohanan, ang tinutukoy niya ay ang mga cute na bagay tulad ng pagbabahagi ng earpods o paghawak kamay. At ito ay naging pagkakataon para mas maging malapit sila. Habang sila ay kumukuha ng litrato, nakita nila si Kietero na nagtatago sa likuran at nagpasya silang harapin siya. Pero sinabi ni Hera na ayos lang dahil madaling pakisamahan si Kietero. Pagkatapos ay tinanong sila ni Hera kung madalas ba silang tumambay dito. Pero mabilis na sinabi ni Kietero sa kanya na mag-isa lang siyang pumupunta rito, habang si Ana naman ay laging nandito. Pero nagsimulang mag-isip si Hera na may relasyon sila. Pagkatapos ng klase, patuloy na iniisip ni Kietero kung paano hindi pa nagkaroon ng kasintahan si Ana, at nang lumabas siya, nakita niyang malakas ang ulan, at habang may kapote siya, wala namang kapote si Ana. Hiningi niya kay Kietero ang kapote nito para makatakbo siya sa pinakamalapit na tindahan at makabili. Isang payong, at sinusunod ni Kietero ang bawat utos na parang isang tunay na simp. Matapos niyang umalis dala ang kapote nito, napagtanto ni Kietero na naiwan niya ang kanyang bag, na mayroon ding pataka. Kinuha niya ito at hinabol siya, at dahil nababasa siya, kinupkup siya ni Ana mula sa ulan gamit ang kanyang mga braso. Tapos, hiningi niya na ilagay ni Kietero ang kanyang pataka sa kanyang bulsa, at hinalugog ni Kietero ang kanyang bag para makahanap ng payong. Agad niyang sinabi sa kanya na sira yun, kaya muli siyang naghanap at kinuha ang pataka. Tapos, hiningi niya na ipasok niya ito sa bulsa ng loob ng kanyang kapote para hindi mabasa, at ito ang nagpamula kay Kietero. Ang makita ang mukha niya ay nagpamula rin sa kanya, kaya pagkatapos niya, tumakbo siya papalayo sa kabaligtaran. Direksyon. Pagkatapos, binuksan ni Kietero ang kanyang payong na di umano'y sira at napagtantong ito pala ay ayos, na nagpatanong sa kanya kung nagsinungaling ba ito para magkasama sila. Pagbalik niya, nakita ni Kietero ang isang supot ng merienda sa kamay nito at napagtantong gusto lang pala nito ng dahilan para pumunta sa tindahan. Pagkatapos ay iniabot nito sa kanya ang isa sa mga mint chocolate ice cream nito, at tinanong kung mahal ba niya ito o kinamumuhian. Sinabi ni Kietero na hindi niya alam at kinuha ang ice cream, ngunit habang nagsisimula siyang maglakad, sinabi nito sa kanya na siya ay in love. Natigilan si Kietero, iniisip na ito ay isang pagtatapat, ngunit mabilis na napagtanto na ang pinag-uusapan nito ay mint chocolate. Kinabukasan, pumunta sina Ana at ang kanyang grupo sa isang pagawaan ng libro para sa kanilang ulat, ngunit si Kietero ay nanatili sa piling ng isang duchy dahil hindi siya komportable sa paligid ng mga babae. Pagkapasok nila, sinubukan ng isang duchy na gamaan ang pakiramdam ni Ana, ngunit binigyan siya ni Ana ng malamig na tingin. Gayunpaman, nagkaroon ng interes sina Miyuko at ang iba pa sa isang duchy at nagpasya silang libutin ang tindahan kasama siya. Iniwan si Ana kina Kietero at Chihiro. Nakita ni Kietero mula sa malayo na tinitingnan nila ang paborito niyang manga, at nang mapansin ito ni Ana, hinawakan niya ang kamay nito at dinala siya sa counter. Doon, natuwa si Kietero at pinasalamatan si Ana, na naging dahilan ng pamumula ng kanyang mukha. Maya-maya, sumakay sila sa elevator pababa, ngunit masyado itong siksikan, kaya natulak si Ana. Laban kay Kietero, upang hindi magising ang kanyang si Johnny, ipinikit ni Kietero ang kanyang mga mata, ngunit lalo pang lumala ang sitwasyon dahil naamoy niya ang pabango nito at naririnig ang hininga nito. Nang huminto ang elevator, sa wakas ay idinilat niya ang kanyang mga mata at nakita si Ana na nakatingin sa kanyang mga mata, na siyang nagpatigil sa kanilang dalawa. Nang tanungin niya kung maayos lang ito, biglang umatras si Ana at lumabas ng elevator, dahilan upang siya ay maipit sa pinto. Kalaunan, habang naglalakad sila pabalik, tinanong ni Ana kung marami siyang binabasang manga, at dito nagsimula ang kanyang pagdadaldal,
na pinakinggan niya ng may ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na rom-com manga pa lang ang nababasa niya at tinanong kung gusto niyang manghiram. Ngunit si Chihiro, na kasama rin nila, ay nagsabing hindi interesado si Kietaro sa mga pampakilig. Sa pag-aakalang pareho siyang pinagtatawanan, pumunta si Kietaro sa banyo upang maglabas ng sama ng loob, at nang lumabas siya, nakita niyang naghihintay sa kanya si Ana. Doon niya napagtanto na umalis na ang lahat nang wala sila, at habang tumatakbo sila sa tren, naubusan sila ng ilang segundo lang, na iniwan silang mag-isa at malayo sa bahay. Nalungkot si Ana at humingi ng paumanhin dahil hindi niya pinakiusapan ang iba na maghintay, ngunit sinabi ni Kietaro na ayos lang, at maaari silang maghintay sa susunod na tren. Sa totoo lang, pakiramdam niya ay sinuwerte siya dahil ngayon ay makapag-isa siyang makasama si Ana. Gayunpaman, nang makita niya itong umiiyak dahil sa pagkakasala, nagsimula siyang magpanik dahil mukha siyang isang bugok na nagpaiyak sa isang magandang babae. Para makabawi, binilhan niya ito ng inumin mula sa vending machine, ngunit tahimik lang na nakatingin si Ana sa inumin. Sa pag-aakalang hindi ito makapagpapasaya sa kanya, nagpasya siyang akuin ng sisi, na sinasabing sana sinabi niya sa lahat ang tungkol sa pagpunta niya sa banyo. Nang marinig ito, nagsimulang isipin ni Ana na ipinahahayag niya ito sa lahat na parang hanggal, at mukha siyang napakakengkoy kaya napatawa siya. Di nagtagal, dumating ang susunod na tren, at pagkasakay nila, nagsimulang magtaka si Kietaro kung may nakakakilala kay Ana dahil modelo siya. Habang humihinto ang tren sa susunod na istasyon, nagpasya si Kietaro na lumipat, ngunit mabilis siyang hinayla ni Ana palapit sa kanya para hindi sila magkahiwalay. Pagkatapos ay binanggit niya na ang grupo ni Haro ay makakabisita sa kubo ng Nagasaki at nagsimulang magtaka kung magagawang makuha ni Kazaki si Haro. Habang sabik siyang kumakapit sa bag nito, paliwanag niya na medyo nakakahiya na hayagang ipahayag ang relasyon sa isang kaklase, at gusto niyang gawin ang mga bagay ng palihim. Tinanong niya ito kung ano ang tingin nito tungkol doon, at pinabilis nito ang tibok ng puso ni Kietaro. Matapos silang bumaba ng tren, nakita nilang naghihintay ang iba para sa kanila, at umiyak si Chihiro dahil naiwan niya ang kanyang matalik na kaibigan. Gayunpaman, malumanay siyang niyakap ni Ana at sinabing ayos lang. Kinabukasan, nagreklamo si Kietaro sa harap ng kanyang kapatid tungkol sa kung gaano kagulo ang kanyang trabaho. Ang grupo ay kahapon, ngunit sa tingin niya ay masaya siya sa eskwelahan dahil karaniwan ay hindi niya ito binabanggit sa daan patungo sa eskwelahan. Iniisip ni Kietaro ang mga sinabi ni Kana at nagtataka kung masaya siya dahil nagsisimula na siyang magkaroon ng damdamin para kay Ana. Ngunit mabilis niya itong ipinagwalang bahala dahil sa tingin niya ay pagtatawanan ni Ana ang kanyang maliit na ari. Pagdating niya sa eskwelahan, nakita niya si Ana na nakatayo sa labas na tila may hinihintay. Nagpasya siyang huwag na lang itong abalahin, ngunit mabilis siyang pinigilan ito at binati ng magandang umaga. Sinundan niya ito sa paradahan ng bisikleta at ibinigay sa kanya ang buong koleksyon ng love manga na pinag-usapan nila kahapon. Nagulat dito, tinanong ni Kietaro kung bakit hindi siya naghintay hanggang sa tanghalian, at sinabi niya na ito ay dahil kailangan niyang umalis ng maaga ngayon. Siya ay labis na nasasabik at nauuwi sa pagkasira ng maraming bahagi ng manga. Kaya nagpasya si Kietaro na umalis bago pa niya masira ang lahat. Nang simulan niyang sundan siya, ipinaalala niya rito na bumalik sa tarangkahan dahil may hinihintay siya at nagpasya si Ana na umalis, hindi sinasabi rito na siya ang hinihintay niya. Kalaunan, nasa silid-aklatan si Kietaro nang biglang pumasok si Ana para kamustahin siya. Natagpuan niya itong nakaupo sa upuan niya, ngunit nang huli niya itong tanungin, sinabi nito sa kanya na mas madaling magbasa ng nakatayo. Pagkatapos ay hiniling niya rito na ipakita ang binabasa nito, ngunit ibinalik ni Kietaro ang libro dahil ang binabasa niya ay mas masalimuot pa kaysa sa manga ng Berserk. Natapos ang kanilang pagtatalo, naitulak si Ana sa kanya, at ang mukha niya ay napasubsob sa kanyang malambot na dibdib. Pareho silang napahiya, kaya nang magpasya si Ana na umalis, natural niya itong pinigilan at tinanong kung nandoon ba siya bukas. Ngumiti si Ana at sinabi na oo, at ito ang nagpatanto sa kanya na talagang nasisiyahan siya sa eskwela. Nang gabing yun, nagpasya siyang basahin ang manga na ibinigay ni Ana sa kanya, ngunit nagsimula siyang magtaka kung anong posisyon ang ginagamit nito sa pagbabasa. Saktong may nalaglag na mumo ng cookie mula sa libro, at sa wakas ay nai-imagine na niya ito habang nagbabasa.
Kinabukasan sa eskwela, biglang lumapit sa kanya si Ana at tinanong kung nabasa na niya ito. Ngunit, pero sabi niya ay hindi dahil hindi siya makapag-concentrate kagabi. Sinasabihan niya siyang magmadali bago niya sirain ang lahat, hindi niya alam na pinapanood sila ni Adachi. Maya-maya, tinanong ni Adachi si Kietero kung bakit siya nakikipag-usap kay Ana ng ganoon casual, at ipinawalang bahala ito ni Kietero sa pagsasabing magkaklase sila. Sabi ni Adachi, tila masyado silang malapit, at pagkatapos ay tinanong niya kung sa tingin nito ay may crush si Ana sa isang tao. Napagtanto niya pagkatapos na tila desperado siya, at mabilis na sinabing wala siyang pakialam, kaya't nagpa siya si Kietero na huwag nang sagutin ang tanong niya. Nang hilingin ni Adachi na huwag niyang sabihin ito kaninuman, sumagot si Kietero na kabaliwan na. Habulin si Ana, ngunit sinabi nitong hindi niya kontrolado kung sino ang gusto niya. Tinanong ni Kietero kung kailan niya nagsimulang magustuhan si Ana, at sinabi ni Adachi na nagsimula ito ng araw na hindi niya magawang kumilos ng malalaswa sa kanya. Naniniwala siya na hindi raw kayang ilabas ng isang lalaki ang kanyang pagnanasa sa babaeng gusto niya, at nagsimulang magtaka si Kietero kung totoo ba yun o kalokohan. Nagkamali si Kietero na itanong kung ano ang gusto niya kay Ana, kaya ipinaliwanag ni Adachi ang bawat bahagi ng katawan nito. Ikinainis ito ni Kietero, kaya nagpa siyang umalis, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ito labis na nakakaabala sa kanya kapag ang iba ay ginagawang obheto ng pagnanasa si Ana. Kalaunan, pumunta siya sa aklatan para makita si Ana na malungkot na nakatitig sa isang paunawa na nagsasabing ito ay bawal kumain sa silid-aklatan. Nagsimula siyang magtaka kung bakit sila pwedeng magtalaga dahil bawal naman talagang kumain sa silid-aklatan mula pa sa simula, at iniisip ni Kietero na para talaga sa kanya yun. Nang simulan niyang pangalanan ng bawat sospek na posibleng nagsumbong sa kanya, sinabi niya rito na hindi ito si Sherlock at dapat na lang nilang tanungin ang librarian. Sa daan, iniisip niya kung nangyari ito dahil may nakitang balat ng candy sa basurahan ng silid-aklatan, ngunit sumusumpa siya na hindi niya yun ginawa. Maya-maya, tinanong niya ang isang guro tungkol dito at nalaman na may nakitang maliit na balat ng candy sa silid-aklatan, na tiyak na galing sa kanya. Maya-maya, nakasalo niya sa mesa si Kietero sa silid-aklatan, at napagtanto nito na ito ang huli niyang araw dito dahil hindi siya pwedeng mag-snack ngayon. Gayunpaman, nagsimula si Ana na mag-snack at nagpahayag na hindi siya mapipigilan ng simpleng karatula. Sa sandaling yun, nakita niya ang guro sa silid-aklatan na dumadaan, kaya't mabilis niyang itinago ang snack sa kanyang libro at senar ang kamay nito upang itago ang hawak niya. Pagkaalis ng guro, natunaw ang tsokolate sa mga kamay ni Ana, kaya hiniling niya na umalis siya para madilaan niya ito. Bago umalis, sinabihan siya ni Kietero na maghinay-hinay muna, at sa kanyang pagtataka, nakita niya itong gumagawa ng takdang aralin kinabukasan. Pagkatapos ay ipinahayag niya na binawasan niya ng 1/4 ang kanyang mga snack, ngunit hindi raw kailanman ang dami ang problema. Habang siya ay umuupo, tinanong niya kung sino ang nakatapon ng balat ng snack dito, at si Ana. Sabi nito, dapat siya ngayon. Naalala niyang binigyan niya ito ng walang laman na balat para itapon, ngunit dinala pala ni Kietero pauwi. Litong-lito, tinanong niya ito kung bakit niya ginawa yun, at si Kietero ay umupo doon, lubos na nahihiya. Nang gabing yun, hinanap ni Kietero si Ana online para maghanap ng mga sensitibong nilalaman, ngunit nagulat siyang malaman na lumalabas pala ito sa telebisyon tuwing Martes. Agad siyang nagmamadaling pumunta sa sala para panoorin ang palabas nito, ngunit nang mapagtanto niyang huli na siya, bumalik siya sa kanyang silid na malungkot. Kinabukasan, habang nasa klase sa palakasan, pinanood niya si Ana na mag-unat at sinabi sa sarili na humahanga lang siya rito, na madaling mawawala. Kalaunan, lumahok ang buong klase sa isang marathon, at nang mapansin ni Kietero na nahahabol siya ni Ana, nagtulak sa kanyang marupok na pagkalalaki na tumakbo ng mas mabilis. Gayunpaman, bumilis muli si Ana at nilapitan siya bago niya hinawakan ang kanyang damit at pinakiusapan siyang maghintay. Hindi pinansin ang kanyang mga pakiusap, patuloy na tumakbo ng mas mabilis si Kietero. Kaya hinubad niya ang kanyang jersey at nagsimulang tumakbo sa tabi niya. Sa una, nabighani siya sa paggalaw ng kanyang katawan, ngunit napansin niyang baliktad ang suot niyang damit. Nang ituro niya ito, mabilis niyang itinapon ang kanyang jersey sa mga kamay nito at inalis ang kanyang mga braso, na nagpahintulot sa kanyang baligtarin ang damit habang tumatakbo.
Ito ay labis na nagpataranta kay Kietero kaya siya ay bumagal at hinayaan siyang lumampas. Ngunit huminto siya para sa kanya at lumingon, napansin na ito ang unang beses niyang nakita ang kanang mata nito, dahil ito ay laging natatakpan ng buhok nito. Pagkatapos tapusin ang marathon, pareho silang humabol ng hininga sa finish line nang biglang iabot ni Ana ang kanyang braso para mahaili siya nito pataas. Walang katiyakang sumunod si Kietero, at pagkaalis nito, patuloy niyang tinititigan ang kaliwang kamay niya. Alam niyang may gagawin siya gamit iyon ngayong gabi. Maya-maya sa klase, napansin ni Kietero na hindi niya sinasadyang nagkapalit sila ng jacket ni Ana. Pagkatapos, lumingon siya at narinig niyang sinabi ni Miyoko na kung mayroon siyang kasintahan, magpapalit sila ng jacket. Kasama niya, nag-aalala si Kietero dahil mahuhuli si Ana na suot ang kanyang jacket. Mabababa ang tingin ng kanyang mga kaibigan sa kanya. Pagpasok ng klase, isinuot ni Ana ang jacket, ngunit kahit nilalamig na siya, tumanggi siyang isuot ang jacket ni Ana para sa sarili niya. Noon din, pinasagot ng guro si Adachi ng isang equation sa pisara, ngunit alam ni Kietero na makikita ng taong ito ang maling nampig sa jacket ni Ana, kaya nagpresenta siyang sagutin ito mismo. Pagdating niya sa harap, patuloy siyang sumesenyas kay Ana na tingnan ang kanyang jacket, ngunit nabigo ang kanyang plano nang tawagin siya ni Adachi dahil sinasayang niya ang oras nito. Pagkatapos ng klase, napansin ni Ana na nagkapalit ang mga jacket at pinapunta si Kietero sa clinic ng nurse kasama siya. Pagdating doon, nagpalit ulit siya, ngunit palihim na kinuha niya ang jacket nito bago ibalik. Habang nagsisimulang magtaka si Kietero kung ano ang napansin niya, tumingin si Ana sa kanya at ipinahiwatig na sinadya niya ang pagpapalit. Iginiya niya siya sa timangan para masukat niya ang bigat at taas nito, ngunit dahil sa sobrang lapit sa kanyang bouncy castle ay nanghina ang kanyang mga tuhod. Pagbaba niya, hiniling ni Ana na sukatin din niya ang taas niya, at gumamit siya ng bangko dahil masyado itong matangkad para sa kanya. Iginiit niya na hayaan siyang sukatin ng maayos ang taas nito, ngunit nang umatras siya, hindi sinasadyang naapakan niya ang timangan, na ikinahiya niya. Nang mabilis niyang itago ang nabasa, sinabi ni Kietero sa kanya na hindi mahalaga kung gaano siya. Naiinis siya sa pag-aakalang tinatawag siya nitong mataba. Kinabukasan, pumasok siya sa klase at narinig si Adachi na sinasabi sa mga lalaki na si Ana ay gaganap sa isang pelikula. Narinig niya rin sina Miyuko at Chihiro na binabanggit na ang bidang lalaki at ang direktor ay mga bigating tao at bagaman ito ay isang malaking oportunidad para kay Ana, hindi siya mukhang masaya. Inakala ni Kietero na nalulungkot siya dahil sa pag-iwan sa mga tao, ngunit sa sandaling iyon, pumasok ang guro at inihayag na magpapalit sila ng upuan ngayong araw. Habang bumubunot si Kietero, nanalangin siya sa mga Diyos ng kwento na makaupo siya sa tabi ni Ana, ngunit naupo siya sa sumunod na hilera, sa tabi mismo ni Adachi. Sa sandaling iyon, itinabi ni Hera ang kanyang lamesa kay Kietero at nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Gayunpaman, habang Nagel lecture, hindi makita ni Kietero ang pisara dahil natatakpan lahat ng malaking ulo ni Ana. Noon ay napansin niya na mayroon siyang mahabang pilikmata, pero sa sandaling iyon, lumingon si Ana at nginitian siya, na nagpakaba sa kanya. Di nagtagal, sinabi ni Adachi na naiwan niya ang libro niya sa bahay. Kaya nang mag-alok si Ana na ipabahagi ang kanya, napagtanto ni Kietero na isa itong taktika at hinayla ang libro ni Adachi mula sa kanyang lamesa. Pagkatapos nyon, sinubukan niyang makita muli ang pisara at sumandal patungo kay Hera bago mabilis na umurong. Naintindihan ni Hera ang problema niya at itinabi ang kanyang lamesa sa kanya para makakopya siya sa mga tala niya, na nagpapabuti ng kanyang pakiramdam. Ngunit, lumingon si Ana sa kanya nang may selos, na nakalilito sa kanya. Pagkatapos ng klase, nagsimulang magbulong si Ana na siguradong mahal niya ang pag-upo sa tabi ni Ora dahil mabait at maganda ito. At dito, sinabi ni Kietero kay Ana na siya lang ang nakita niya sa klase. Ngunit labis siyang natuwa sa pag-aakalang nagtatapat ito sa kanya, nang makita ang kanyang reaksyon. Napagtanto ni Kietero na hindi niya naintindihan ng tama ang kanyang mga salita, na nagpahiya sa kanilang dalawa. Kalaunan sa silid-aklatan, sa wakas ay sinabi ni Kietero sa kanya kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit ang isyu ay nalutas na ngayon dahil sa bagong ayos ng upuan. Pagkatapos ay tinanong siya tungkol sa pelikula, at tuwang-tuwa siyang ikinwento sa kanya ang tungkol sa kanyang bahagi. Nalilito si Kietero dahil hindi siya ganoon kasabik dati, at napagtanto niya na ito ay dahil walang nagtanong sa kanya kung ano ang kanyang parte.
Pagkatapos, sinabi niya kay Kietero na kailangan niyang sanayin ang kanyang galit na pag-arte sa kanya para gumaling, at habang ginagawa nila ito, may ilang mga nagmamasid na umakala na siya ay may hilig sa kahihiyan. Iminungkahi niya na dalhin nila ito sa isang pribadong lugar, ngunit dinala siya ni Ana sa isang masikip na bodega. Kinabahan si Kietero dahil sa sobrang lapit niya kay Ana, kaya iniba niya ang usapan sa pamamagitan ng pagtatanong pa tungkol sa pelikula. Sinabi niya sa kanya na magsisimula silang magpelikula 2 taon mula ngayon, at napagtanto ni Kietero na sila ni Ana ay makapagtatapos na sa panahong yun. Habang nagtataka siya kung magkasama pa sila ni Ana sa panahong yun, tinanong ni Ana kung manunood ba siya ng pelikula nito. Nag-aatubili niyang sinabi na manunood siya, at labis itong ikinatuwa ni Ana. Bigla siyang bumangon at nagmungkahi na umalis na sila, ngunit nang ipaalala niya ang kanyang pagsasanay sa galit, sinabi niyang masyado siyang masaya para magalit. Ilang araw pagkatapos, sa wakas ay napanood ni Kietero ang live show ni Ana, ngunit nabigo siya nang makita niyang hindi nakakakuha si Ana ng sapat na screen time. Ang tanging pagkakataon na inilalabas siya sa screen ay upang ipakita ang reaksyon niya sa mga biro ng iba, at ito ay kahit papaano ay nagpaga ng kanyang pakiramdam. Kinabukasan, narinig niya itong masiglang nagkukwento sa kanyang mga kaibigan tungkol sa palabas, at siya. Napagtanto niyang malayo pa siya sa pagiging isang matagumpay na aktres. Kinabukasan sa paaralan, nalaman ni Ana na si Chihiro ay nasa maayos ng kalagayan, kaya nagpasya siyang umupo na lang sa kondonga ni Weko. Dahil si Ana ay masyadong mabigat para sa kanya, pinisil ni Maiko ang mga una nito para pilitin siyang bumaba, ngunit dahil dito, may kakaibang gumalaw sa kalooban ni Kietero. Samantala, binigyan siya ni Ana ng isang lektura tungkol sa mga bahagi ng katawan na hindi dapat hipuin, at gumuhit pa nga ng larawan ng pusa sa kanyang notebook para ipakita sa kanya. Gayunpaman, gumuhit si Serena ng isang anyong tao sa pisara at hiniling kay Ana na markahan ang mga bahagi na hindi niya gusto. Sa huli, minarkahan ni Ana ang halos buong katawan nito, at pagkaalis nila, nagpasya si Kietero na siyasatin ang pisara para sa layunin ng kwento. Ilang araw pagkaraan, tinulungan ni Gautero si Chihiro sa paglutas ng mga problema sa matematika, at medyo nagseselo si Ana dahil hindi niya nakuha si Kietero para turuan siya. Naniniwala si Chihiro na galit si Ana dahil nag-aalala ito na mas mataas ang makukuha niyang marka sa mga pagsusulit kaysa sa kanya. Pinaalalahanan din niya si Ana na nalalapit na ang parent-teacher meeting, at dapat siyang makakuha ng mataas na marka o masisita ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ay sinabi niya kay Kietero na napakahusay nito magturo, at lalo itong ikinainis ni Ana. Idinagdag pa niya na sinabi ni Ana sa kanya na si Kietero ay nasa data processing club dahil madalas itong pag-usapan ni Ana kamakailan, ngunit sinabi ni Ana na marami siyang kinakausap na tao. Tinanong naman ni Chihiro si Kietero kung ayos lang sa kanya ang makisalamuha sa kakaibang tulad ni Ana. Naaalala kung paano minsan ay nagkaroon siya ng sorbete sa mukha at ginamit ang buong apa para pan-asa nito. Ito ay nagpangiti kay Kietero, at labis na natuwa si Chihiro nang makita siyang ngumiti. Gayunpaman, hinayla siya pabalik ni Ana at sinabi sa kanya na madalas ngumiti si Kietero, tulad nang makita niya ang paborito niyang mangga. Nangatwiran si Chihiro na kadalasan ay napakailang niya sa mga babae, ngunit hinayla siyang muli ni Ana. Sinasabing medyo normal naman ito kapag kasama siya. Sa araw ng pulong ng magulang at guro, umupo si Ana sa tabi ng isang napakagandang babae na tila ang kanyang ina. Ang isa pang babae sa tabi niya ay ang sariling ina ni Kietero, kaya nagtago siya sa isang sulok dahil ayaw magpakita. Sinabihan ng kanyang nanay si Ana na subukang makipagkaibigan dito, at mahiyain namang sinabi ni Ana sa kanya na madalas silang nag-uusap ni Kietero. Dahil dito, nagkalapit ang loob ni Ana at ng nanay ni Kietero, at nagpalitan pa sila ng candy para patibayin ang kanilang pagkakaibigan. Maya-maya, pagkatapos ng pulong, pinuri ng nanay ni Kietero ang anak dahil masaya ang kanyang mga guro sa pakikilahok nito sa klase. Gayunpaman, patuloy na lumalakad si Kietero na may distansya mula sa kanya dahil nahihiya siyang makitang kasama ang kanyang nanay sa eskwelahan. Lingid sa kaalaman nila, palihim silang sinusundan ni Ana, at narinig niya ang nanay ni Kietero na sinasabi rito na nakilala niya ang isang napakagandang babae na nakipagpalitan ng candy sa kanya. Dagdag niya, nakalimutan niyang itanong ang pangalan nito, at nang sabihin ni Kietero na Ana ito, gumawa siya ng ingay.
Lumingon si Kietero at ang kanyang nanay para makita siyang nakatayo sa likuran nila, at si Ana ay labis na nahiya kaya umalis siya ng walang imik. Kinabukasan sa silid-aklatan, sinabi ni Ana kay Kietero na kaibig-ibig ang kanyang nanay at lumapit sa kanya para itanong kung ano ang tawag niya rito. Nang lalo siyang lumapit, biglang tumayo si Kietero at nagkunwaring kumukuha ng libro mula sa estante. Nagpasya rin si Ana na gawin ang kanyang takdang aralin. Ngunit dahil wala si Chihiro ngayon, mahiyain siyang nagtanong kung siya na lang ang magtuturo sa kanya. Habang umuupo siya, nagbiro siya ng walang kaparekan na nagpatawa sa kanya. Sa sandaling yun, dumaan ang librarian at nabalisa si Kietero dahil may candy sa kanilang mesa at ang mga merienda ay ipinagbabawal sa silid-aklatan. Sa pagkaalala na ligtas hawakan ang balikat nito, kinatok niya at bamulong sa tainga nito upang itago ang candy, na nagpakulay pula sa mukha niya at nagpatalon sa kanya mula sa upuan. Biglang kinuha ni Kietero ang candy at inilagay sa bulsa, ngunit hindi siya sigurado kung bakit ganoon ang kilos ni Ana. Nang lumaon, bumalik si Ana sa klase at nilagyan niya ng tenga ang kanyang pribadong espasyo. Kinabukasan, bumuhos ang malakas na ulan, at inalok ni Ana na pagsaluhan nila ang kanyang payong ni Kietero. Gayunpaman, nakita ni Ana na namula siya at inilagay ang kanyang kamay sa pisngi nito, na lubos niyang ikinagulat. Pagkatapos nyon, sumakay siya sa likod ng bisikleta niya at hinawakan ang payong para takpan silang dalawa. Ngunit iminungkahi ni Kietero na maghiwalay sila dahil delikado sumakay ng magkasama sa ulan. Nang maglaon, nakauwi siya at nalamang naiwan niya ang mga gamit niya sa basket ng bisikleta niya. Kaya dali-dali siyang pumunta sa istasyon para isauli ang mga ito. Nang makita siya, tumakbo siya para panasan ang kanyang ulo ng tuwalya at sinabing dapat siyang maghintay hanggang bukas, ngunit sinabi niya na ayos lang. Pagkatapos, umuwi siya at sinimulang subaybayan siya sa Instagram. Ngunit di niya namalayan, nakatulog siya. Kinabukasan, nagising siya mula sa isang bangungot tungkol kay Kietero at naramdaman niyang may lagnat siya. Habang mag-isa siyang nagpapalipas ng araw sa bahay, tumunog ang kanyang doorbell sa gabi, at si Ana ang nasa pinto. Nagmamadali siyang lumabas, ngunit inihayag ni Ana na dumating siya para bigyan siya ng strawberry Bavarian, na namiss niya sa eskwelahan. Sabi ni Kietero na hindi niya kailangan gawin yun dahil malayo ang lakad, pero sabi niya masaya raw maglakad sa bagong daan. Pagkatapos nyon, iniwan na siya ni Ana, pero sa huli ay inanyayahan siya ni Kietero sa loob para magkape. Sa labas, mukha siyang kalmado, pero sa loob ay labis siyang natataranta dahil mag-isa lang siya sa bahay at may kalat siyang kibble. Habang umaakyat siya para magpalit ng damit, bigla siyang nahilo at nawalan ng malay. Makalipas ang ilang minuto, nag-alala si Ana at umakyat sa itaas, at nakita siyang nakahandusay sa sahig. Binuhat niya ito papunta sa kama at tinulungan siyang magbihis, ngunit sobrang hilo niya na hindi niya sinasadya. Isinubsob niya ang mukha sa dibdib nito. Sa halip na mataranta, casual siyang hinayla ni Ana para yakapin at saka inayos sa kama. Maya-maya, nagising siya na katabi ang kapatid niya, na nag-abot sa kanya ng sulat mula kay Ana na nagbabati sa kanya ng mabilis na paggaling. Kinabukasan, sinabi ng nanay niya sa kanya na nakita niya si Ana at kakaiba ang kinikilos nito matapos malaman na may sakit si Kietero. Habang papunta siya sa paaralan, biglang lumitaw si Ana at sabay silang naglakad. Tinanong kung ayos lang siya. Sinabi ni Kietero kay Ana na malabo ang alaala niya kahapon at parang panaginip lang ang lahat, pero bago pa sila makapag-usap ng mas malalim, dumating si Chihiro at napansin na may sipon din si Ana. Pinagalitan niya ito dahil kumain siya ng 2 tasa ng strawberry Bavarian kahapon, at nahihiya si Ana dahil ayaw niyang marinig iyon ni Kietero. Kinabukasan, tinanong ni Ana si Kietero kung gumagamit siya ng social app na tinatawag na Lime, at ipinagpalagay ni Kietero na pinaglalaroan lang siya nito dahil lahat sa Japan ay gumagamit niyo nang sabihin niyang oo, ginagamit niya. Bigla siyang namula at pagkatapos ay pinakitaan siya ng isang astig na sticker sa isa sa kanyang mga chat. Sinasabi pa niya na pwede niya itong ipadala sa kanya kung gusto niya dahil gusto niya siyang i-add online, ngunit hindi nakuha ni Kietero ang pahiwatig at sinabing hindi siya interesado. Pagkatapos ay sinabi ni Ana na ang kanilang klase ay walang group chat tulad ng ibang klase. Dagdag pa niya na ang mga club ay mayroon ding mga chat at tinanong niya kung mayroon din ang club nito. Nang sabihin ni Kietero na hindi niya alam, iginiit niya na tanungin nila ang club,
ngunit nag-aatubili si Kietero dahil iniisip niyang walang gugustang mag-imbita sa kanya sa isang grupo. Nang marinig ang kanyang sagot, tuluyan ng sumuko si Ana at ibinaon ang mukha sa mesa. Nang maglaon sa klase, nais ni Miyuko na dalawin siya ni Santa sa Pasko, ngunit dahil magiging abala ang matandang mataba, nakuntento na lang siyang makipagpalitan ng mga kontak sa lime sa mga lalaki sa klase niya. Nang marinig ito, lumapit si Ana kay Kietero para kunin ang kontak nito. Ngunit sinabi ni Miyuko sa kanya na masyado siyang maganda para kausapin ang mga talunan na tulad nito. Naunahan siya ni Miyuko at casual na tinanong si Kietero para sa kontak nito. Dahil dito, nalungkot si Ana, kaya't tinitigan niya si Kietero ng masama. Pagkatapos ay hinayla siya ni Miyuko papalapit sa isang lalaking kapantay niya, isang lalaking nagngangalang Ishimuro, na siyang ace ng track team at isa sa pinakamatalino sa klase. Nang ibunyag ni Ana na nakatira si Ishimuro sa kanilang gusali, mapanuksong tinanong siya ni Miyuko kung nagkaroon na ba sila ng kung ano. Sinabi ni Ana na magkaibigan ang kanilang mga magulang, kaya madalas silang magkausap ni Ishimuro, ngunit sinabi niya ito ng malakas para magselo si Kietero. Pagkatapos nyon, itinulak siya ni Miyuko sa harap ni Ishimuro, at nag-aatubiling tinanong ni Ana kung gumagamit siya ng lime. Naalala ni Kietero na tinanong din siya nito ng parehong tanong at nagsimulang magtaka kung gusto niyang makipagpalitan. Pakikipag-ugnayan sa kanya. Gayunpaman, ngayon ay lumipas na ang panahon, at pinagsisisihan ni Kietero ang pagiging hanggal niya. Nang gabing yun, binasa ni Kietero ang manggang ibinigay niya rito, at ang pangunahing karakter dito ay isang wannabe Sasuke Akiga. Ipinapalagay niya na gusto ni Ana ang mga lalaking cold tulad niya at iniisip kung dapat ba niyang baguhin ang kanyang personalidad para mapansin ni Ana. Kinabukasan, dumating siya sa klase at nakita si Chihiro na pinuprotektahan si Ana mula kay Haruya, na may masamang hangarin kay Ana. Inimbitahan niya silang dalawa na maglaro ng video games, at biglang nagpas siyang sumama si Chihiro. Nang maglaon, sinabi ni Ana na hindi siya sasama. Kaya nagpasya si Chihiro na sumama na lang sa ibang kaibigan, hindi nalalaman na inimbitahan lang siya bilang pampatlo. Pagkatapos ng klase, pinapanood ni Kietero mula sa malayo si Ana na tahimik na umiiyak sa silid aklatan. Nang makita siya ni Ana, habang siya ay umuupo, tinanong niya kung naglalaro ba ito ng video games, at sumagot siya ng oo. Magkasamang naglalaro ng video games ang dalawang babae, at ang kanilang ama ay isang hardcore gamer. Kaya mayroon sila ng lahat ng consoles sa bahay. Maya-maya, dumating ang dalawang babae at humingi ng tawad kay Ana, na sinasabing minsan ay sobra na si Haruya. Ipinapahiwatig din nila na may boyfriend na si Ana, ngunit nang sabihin niyang wala, sinimulan nilang ipahiwatig na tinatago niya ang kanyang relationship status dahil isa siyang showgirl. Nang marinig ito, tumayo si Ana at humarap kay Kietero, malakas na sinasabi rito na talagang hindi siya may kasintahan. Napagtanto ng mga babae na may gusto siya kay Kietero at labis silang kinilabutan kaya iniwan nila siyang mag-isa. Sinabi ni Kietero kay Ana na hindi sila dapat magkasama sa harap ng ibang tao, ngunit noon din, ang babae kanina ay hinayla si Haruya papasok. Nang makita ito, mabilis na lumapit si Ana kay Kietero upang magmukhang hinahalikan niya ito, at dahil dito ay umalis si Haruya. Pagkaalis niya, labis na namula si Ana at tumakbo palayo. Kaya nagtaka si Kietero kung nawala na ba siya sa sarili. Habang pabalik siya sa klase, nakita niya sina Maiko at Serena na sinasabi kay Chihiro na ginagamit lang siya ni Haruya bilang pain, at sa wakas ay napagtanto niya kung bakit ayaw sumama ni Ana. Maya-maya, nilapitan niya si Ana upang magpaumanhin, ngunit patuloy si Ana sa pagbalewala sa kanya. Iyon ay, hanggang tawagin niya itong isang hanggal na higanti. Pagkatapos, sinabi niya kay Ana na hindi na siya pupunta sa lugar ni Haruya, at kaagad nitong binuhay muli ang kanilang pagkakaibigan. Nakita ni Kietero ang buong tagpo at nagtaka kung nakikita na siya at si Ana ng mga tao bilang magkasintahan. Nang gabing yun, naalala niya ang lahat ng mga pagkakataong malapit sila ni Ana, at bigla siyang nagliwanagan na baka ginagamit siya nito para maipagtabuyan ang ibang lalaki. Ilang araw pagkatapos nito, pinalitan ni Kietero ang rom-com manga ng nakakakilabot na aklat na dati niyang binabasa, at huminto pa sa pagpunta sa aklatan. Sinimulan pa niyang baliwalain si Ana, ngunit sinimulan naman siyang sundan nito at idinikit siya sa dingding, kinakabahan. Tinatanong kung galit ba siya sa kanya dahil lagi siyang masyadong malapit dito. Sinabi ni Kietero na hindi iyon ang dahilan at nagsimulang lumakad palayo.
ngunit narinig niya si Ana na umiiyak, na nagpatigil sa kanya. Bigla niyang napagtanto na si Ana ay hindi ang tipo ng tao na gumagamit ng iba, at gusto lang ng isip niya ng dahilan para kamuhian siya. Bumalik siya at sinabi sa kanya na hindi talaga siya galit dito, at bigla siyang hinayla ni Ares para yakapin. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad dahil akala niya ay ayaw niyang yakapin, ngunit sinabi ni Kietero na hindi totoo yun, na nagtulak sa kanya upang yakapin ulit ito. Pagkatapos nyon, magkasama silang umuwi habang si Ana ay patuloy na nagkukwento tungkol sa kung ano-anong bagay. Nang oras na para maghiwalay sila, hiniling niya kay Kietero na manatili muna sandali para makapag-usap sila. Habang patuloy silang nagtatawanan, biglang inilabas ni Kietero ang manga na ipinahiram niya rito, at nang tanungin niya kung ano ang palagay niya, sinabi niya rito ang bahaging pinakagusto niya. Sinabi niya rito na dadalhin niya ang susunod na volume sa Lunes at sinubukang umalis sakay ng kanyang bisikleta, ngunit nahuli lang. Pagsapit ng Lunes, nakalimutan niyang dalhin ang manga at sinabing dadalhin niya ito bukas, ngunit napagtanto ni Kietero na ito na ang huling araw nila bago magbakasyon sa taglamig. Iminungkahi ni Ana na magkita sila sa labas ng eskwelahan para maibigay niya rito ang susunod na volume at iginiit na basahin niya ito dahil napakaganda nito. Sa sandaling yun, niyaya siya ng kanyang mga kaibigan na maglakad pauwi kasama sila, ngunit sinabi niya sa kanila na umalis nang wala. Sa kanya at sa wakas ay nagkalakas loob na tanungin si Kietero tungkol sa contact na ito sa line. Matapos silang magpalitan ng contact, nagpadala si Kietero sa kanya ng text, at ang pagkakaroon niya sa kanyang listahan ng kaibigan ay nagpamula sa kanya. Sa gabi, si Ana ay nasa kama nagbabrowse sa kanilang chat. Pagkatapos ay tinanong niya si Kietero kung maaari silang magkita bukas, at matapos niyang sumang-ayon, ay nag-text siya sa kanya ng good kinabukasan, hinihintay siya ni Kietero sa Shibuya at nagtataka kung bakit hindi siya pumili ng lugar sa kanilang sariling lungsod. Hindi lang ito, kundi ang hanggal na ito ay dumating ng mas maaga sa oras dahil labis siyang nasasabik na makita siya. Bigla, nakita niya si Ana na nakatayo sa malayo at napagtanto niyang maaga rin pala itong dumating. Habang paikat-ikot siya sa paligid niya, sa wakas ay nakita niya ito at sinabing maaga siyang dumating dito dahil gusto niyang tiyakin na natagpuan niya ang tamang lugar. Nang tanungin ni Kietero tungkol sa manga, nagsimula siyang magsalita tungkol sa isang lugar na gusto niyang puntahan at inanyayahan siyang sumama habang sila ay naglalakad. Napagtanto ni Kietero na walang ideya si Ana na bisperas ng Pasko at nagpasya siyang maglakad sa likod niya para hindi isipin ng mga tao na sila ay magkasintahan. Noon din, nakita niya ang kanyang refleksyon sa isang bintana at napagtanto niyang mukha siyang stalker, kaya sa wakas ay tinanggal niya ang kanyang hanggal na maskara. Nasabik si Ana nang makita ang kanyang mukha at pinapasan sa kanya ang isang dulo ng shopping bag nito para sila. Hindi maghiwalay. Pagkatapos nito, dumating sila sa isang lugar na nagtitinda ng pancake, at nagsimulang mag-atubili si Kietero dahil nagsisimula na itong maramdaman na parang isang date. Habang nakapila, napansin ni Ana na hindi pumupunta ang mga tao sa amusement park sa kanilang unang dahil nagiging awkward ang paghihintay sa pila at sinisira nito ang mga relasyon. Pagkatapos, nabanggit niya nang hindi sinasadya na kakaiba ang kanilang sitwasyon, ngunit kaagad niyang tinakpan ang kanyang bibig nang mapagtanto niyang ipinahiwatig lang niya na ito ay isang date. Habang nagiging awkward ang sitwasyon, pinuri ni Kietero ang kanyang buhok at tuwang-tuwa siyang sinabi rito na gawa iyon ng kanyang nanay. Nang makaupo na sila, napagtanto ni Kietero na mahal ang menu at nagpasya siyang mag-order ng kape. Pagkatapos nilang mag-order, nakita ni Ana na puro itim ang suot ni Kietero at napansin niyang marami rin siyang itim na damit. Giit niya, ibang-iba ang dating ng itim kay Ana kumpara sa kanya. Nagsimula siyang magsisi sa pagpunta roon dahil isa siyang mapurol na hanggal na hindi pantay sa isang masayahin tulad ni Ana. Pero nang makita niyang naglalaway si Ana sa kanyang deluxe pancake, nabighani siya sa kagandahan nito. Pagkatapos ay ibinigay niya rito ang kanyang telepono at pinakiusapang kunan siya ng litrato habang kumakain, at medyo nagseselos siya dahil alam niyang makikita ito ng lahat ng kanyang tagahanga. Pagkatapos niyang kumain, tinanong niya kung ibabahagi niya ba talaga ito sa kanyang mga taga-subaybay at sinabi niyang hindi. Nang mga sandaling yun, tiningnan ni Kietero ang kanyang telepono upang makita na ipinapadala niya ang lahat ng mga larawan at video na yun sa kanya, na nagpapaliwanag ng kanyang mukha. Nang patuloy siyang nakatingin sa kanyang telepono, hinawakan niya siya sa baba at sinabihan siyang tumingin ng direkta sa kanya, na nagpamula sa kanilang dalawa.
Pagkatapos nyon, hinayla niya si Kietero sa isang tindahan ng damit at tinanong siyang pumili sa pagitan ng pink at pulang damit. Sa una, sinabi niya sa dalaga na pumili na lang ng kahit ano, ngunit nang igiit niya, itinuro niya ang pink, na sinasabing mas relax na kulay ito. Masayang nagpunta si Ana sa fitting room upang sukatin yon, at ang isipin lang na magpapalit siya ay sapat na para halos hindi na makapagpigil si Kietero. Paglabas niya, papalayo na ang binata na nakayuko ang ulo, ngunit tinawag siya. Siya upang bumalik. Pagkatapos, sinukat niya ang pulang damit, ngunit biglang nakita ni Kietero ang kanyang kapatid na pumasok at nagsimula siyang magpanik. Gusto siyang makilala ni Ana, ngunit sabi ni Kietero ay huwag muna ngayon. Nang makita ang kanyang pagkabalisa, hinayla siya ni Ana papasok sa fitting room at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa huwag muna ngayon. Ngunit sinabi lang nito na hindi magandang panahon at magkikita na lang sila mamaya. Pagkaharap niya, nagsimulang magpanik si Kietero dahil nakabukas ang zipper ng likod ng damit niya. Kalaunan, habang pabalik sila, humingi ng paumanhin si Ana sa pagsama sa kanya. Ngunit napansin ni Kietero na mukha itong malungkot dahil sobrang tahimik niya ngayon. Pinawi nila ang kanyang pag-aalala. Sinabi niya rito na hindi siya karaniwang mahilig makisalamuha sa tao, ngunit nagkaroon siya ng kasiyahan kasama niya ngayon. Nang marinig ito, naisip ni Ana na siya si Eren Yeager at binalot ang kanyang pulang scarf sa kanya, masaya na unti-unti siyang nagbubukas sa kanya. Habang nagsisimula silang maglakad muli, ibinaling ni Kietero ang lahat ng kanyang pansin sa scarf, ngunit nang tumingin siya, nabighani siya sa isang kalye na may ilaw ng Pasko. Lubos na natuwa si Ana nang makita ito, habang si Kietero naman ay nakita lamang ang kanyang magandang ngiti. Nang makarating sila sa istasyon, 12 ng tao ang lumabas mula sa tren, at ang magkasintahan ay nagkahiwalay sa gitna ng pagmamadali habang sila'y pumapasok sa tren. Noon din, napansin ni Kietero na may humahawak sa kanyang mga kamay, ngunit binitiwan niya dahil hindi niya kilala kung sino ito. Gayunpaman, nakilala niya si Ana sa kanyang basang kamay at hinawakan itong muli, na ikinapula ng pisngi ni Ana. Pagkatapos nyon, magkahawak kamay silang naglakad sa buong daan, hindi makapag-usap o makatingin sa isa't isa. Nang makita ang mukha ni Ana, nag-alala si Kietero na baka malaman nito ang tunay niyang nararamdaman para dito. Saka naman, nakarating sila sa bahay nito, at nang batiin siya ni Kietero ng isang maligayang bagong taon, sinabi nito sa kanya na mayroon pang 6 na araw na natitira sa taon, nagpapahiwatig na dapat silang magkita muli. Doon na, naglakad sila sa magkabilang direksyon, ngunit nang lumingon si Kietero, mukhang wala na si Ana. Nang gabing yun, nagbabasa si Kietero ng kanyang manga at inakala na lumitaw ang pangunahing karakter ng nasabing manga sa kanyang silid. Tinulungan ng lalaki si Kietero na matanto na mayroon siyang pag-asa kay Ana, lalo na pagkatapos nilang magkahawak kamay. Sinabihan din niya si Kietero na magsimulang mag-ehersisyo para hindi na siya magmukhang payat, at nagsimulang mag-push up si Kietero sa kanyang kama. Di nagtagal, nagpadala si Ana sa kanya ng larawan ng sarili niya na naka-cosplay bilang Santa, at nasiyahan si Kietero sa sarili hanggang sa makatulog. Sa bisperas ng bagong taon, nasumpungan ni Kietero ang sarili sa isang hapunan na kasama si Haruya, ang kanyang mga babaeng nagpapansin at si Miyoko, na matagal nang gustong maging malapit kay Haruya. Bigla, naging masyadong mapagkaibigan si Haruya kay Kietero at tinanong kung nakuha na ba niya si Ana, na nagpabalik tanong sa kanya kung bakit pa siya pumunta doon. 4 na araw bago ito, bumisita si Kietero sa Akita kasama ang kanyang pamilya, at habang lahat ay tila normal, napilitan siyang magbahagi ng silid sa kanyang kapatid na si Kana. Noon lang, nakatanggap siya ng text mula kay Ana, at ipinaalala nito sa kanya ang huli nilang pagkikita nang sabihin nito na gusto niyang makakita ng pagbagsak ng nyebe, dahil laging umuulan ng nyebe sa Akita. Naalala ito ni Kietero at nangako siyang padadalhan siya ng mga larawan. Naglakad-lakad si Kietero para makakuha siya ng magagandang larawan, ngunit natapakan ni Bro ang pulbos na nyebe ng walang bota, na dahilan para mabaon siya. Pagkaraan ng ilang sandali, hinanap siya ng kanyang kapatid at sinundan ang kanyang mga yapak para makita siyang nakahiga sa nyebe na parang isang tanga. Nagpanggap siyang natutulog, ngunit nang papagtindigan siya nito, ginamit niya ang kanyang braso at nakarinig ng tunog ng pagkaputok. Makalipas ang ilang oras, may suot na siyang cast, at nang tanungin ng kanyang nanay kung bakit siya pumunta sa bangin, sinabi niyang wala lang.
Sa halip na magalit, natuwa ang kanyang nanay dahil ito ang unang beses na gumawa siya ng kalokohan. Nang gabing yun, pinakain siya ng masarap na hapunan, pagkatapos ay pumunta siya sa banyo at nag-mirror selfie. Nang ipadala niya ito kay Ana, agad siyang tinawagan ito sa video. Nagulat si Kietero na mas maganda pa ang hitsura ni Ana kaysa sa hapunan niya. Ngunit umiwas siya ng tingin dahil ayaw niyang masyadong mapuko ang kanyang damdamin ng maaga. Tinanong niya pagkatapos kung ano ang nangyari sa kanyang braso, at sinabi niya rito na nahulog siya sandali. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag, biglang napagtanto ni Ana na may bahagi ng kanyang katawan ang nakalabas at nagtakip. Noon din, nagising si Kana at nakita siyang kausap si Ohad. Ngunit mabilis na tinapos ni Kietero ang tawag at sinabi kay Kana na kausap niya ang kanyang kaklase. Lubos niyang inaasahan na kukulitin siya ni Kana tungkol doon, ngunit sinabi lang ni Kana sa kanya na matulog, na ikinagulat niya. Pagkatapos ay tinanong siya ni Ana kung bakit niya tinapos ang tawag, at sinabi niya rito ang tungkol sa kanyang nakakainis na kapatid. Tinanong pa ni Ana kung paano niya ito ipinakilala kay Kana, at sinabi ni Kietero na ipinakilala niya ito bilang kaibigan, na nagpasaya kay Ana. Tinawagan niya ulit si Kietero, kaya lumabas ang lalaki sa pasilyo para kausapin siya. Doon, hiniling ni Ana sa kanya na humanap ng maiinom, at nang mahanap niya, inutusan niya itong uminom. Kasabay niya, pagkatapos, pinatingin niya ito sa labas, at laking gulat ni Kietero nang makita ang kumikinang na nyebe sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Agad siyang kumuha ng litrato at ipinadala kay Ana, na ikinatuwa naman nito. Kinabukasan, paalis na si Kietero patungong Tokyo, kaya naisipan niyang kumuha ng dog keychain bilang regalo kay Ana. Habang nasa daan, tinanong siya ni Kana tungkol sa babaeng kausap niya, at sinabi niyang si Ana yon. Naalala ni Kana na si Ana ang babaeng nag-iwan sa kanya ng sulat noong may sakit siya, kaya sinimulan niyang tuksuhin si Kietero dahil nakascore ito ng maganda. Pagdating niya sa bahay, nagpasya siyang makipagkita kay Ana upang maibalik ang mangat nito at maibigay rin sa kanya ang keychain. Ilang segundo pa lang sa daan, nakita niya si Ana na mukhang kaakit-akit at naglalakad kasama ang kanyang aso. Nagulat siya dahil dapat ay sa ibang lugar sila magkikita, pero sabi ni Ana ayaw niyang lakarin niya ang buong daan na may bali ang braso. Ipinakilala niya sa kanya ang kanyang aso, si Juan Toro, at habang papunta sila sa parke, naisip ni Kietero na baka isipin siyang nakakailang dahil ang aso sa keychain ay eksaktong kamukha ng tunay nitong aso. Saka, lumapit siya at hiniling sa kanya na utusan si Juan Toro. Inutusan ni Kietero ang aso na umikot, ngunit nang hindi ito sumunod, si Ana ang nagsimulang umikot. Humingi siya ng paa sa aso, pero ipinatong ni Ana ang kamay niya sa kamay nito at umupo sa tabi niya habang hawak ito, habang nakaupo ng hindi comfortable. Sinabi ni Kietero sa kanya na dinala niya ang panyo nito sa kanyang bag, kaya yumuko si Ana at nagsimulang hanapin ito matapos niyang mailabas. Mahiyain niyang sinabi na papayagan niya itong itago, pero akala niya ay ayaw nito. Sa panahong ito, hinawakan ni Kietero ang kanyang kamay at pagkatapos ay inilabas ang keychain na ibinigay niya rito, na lubos na nagpasaya sa kanya. Hinawakan niya at nagsimulang tumakbo-takbo na parang tanga. At ang makita siyang ganoon kasaya ay nagpamula sa lalaki. Sa pagbalik, tinanong niya kung bibisita ito sa templo para sa bagong taon, at sinabi nitong pupunta siya kasama ang kanyang pamilya. Masayang sinabi ni Ana na imi-message niya rito ang lugar at oras bago tumakbo palayo kasama ang kanyang aso, na iniwan siyang naguguluhan. Makalipas ang ilang araw, napansin ni Kietero na siya at si Ana ay palaging nagtitextan. Nang gabing yun, pumunta siya sa tindahan para kumuha ng inumin, at doon niya nakasalubong si Haruya at ang kanyang mga pick-me girl. Sa mga sandaling yon, tinanong siya ni Haruya tungkol kay Ana, ngunit sinabi ni Kietero na hindi niya ito gaanong kilala. Nang sandaling yon, nakita ni Haruya ang text ni Ana sa cellphone ni Kietero at napagtanto niyang nagsisinungaling ito. Pagkatapos ay sinabihan niya ang kanyang babae na kumuha ng kape nito, at pagkaalis nito, umalis din si Wentko kasama niya. Pagkatapos nyon, hiniling ni Haruya sa kanya ang line info ni Ana, ngunit tumanggi si Kietero na ibahagi ito. Narinig ito ni Wentko, kaya bumalik siya at hiniling kay Kietero na ihatid siya sa bahay dahil nakakatakot sa labas. Nag-alok si Haruya na samahan na lang siya, pero tumanggi siya, sinabing mas gusto niya si Kietero dahil malapit niya itong kaibigan, na ikinagulat ni Kietero.
Sa daan, pinuri ni Wenko si Kietero dahil hindi nito pinayagan si Haruya na apihin siya, pero nag-aalala si Kietero na baka mali ang akala ni Wenko tungkol sa kanya at kay Ana. Nang marinig ito, hinawakan ni Wenko ang kanyang kamay para subukan siya, kaya mabilis na binawi ni Kietero ang kanyang kamay at umamin na gusto niya si Ana. Nagsimulang tuksuhin ni Wenko si Kietero at pagkatapos ay idinagdag na alam na niya, na ikinapula ng mukha ng binata. Pagkatapos noon, inihatid niya si Wenko sa building nito, at tinukso siya ni Wenko sa pag-iimbita sa kanya na pumasok. Pero mabilis na umalis si Kietero doon sa loob lang ng ilang segundo. Siya ay kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Ana upang batiin siya ng manigong bagong taon, at ito ay nakagulat kay Ana. Doon ay narinig niya ang boses ni Miyako sa likuran at natanto niyang si Ana ay nakikituloy sa bahay ni Wenko. Sa sandaling yun, nangako siya na balang araw ay sasabihin niya kay Ana na gusto niya ito sa araw ng bagong taon. Si Kietero ay bumibisita sa isang templo kasama ang kanyang pamilya, at dahil kailangan din niyang makipagkita kay Ana sa loob ng isang oras, plano niyang magdahilan at maiwan para makapuslit palayo. Gayunpaman, nakita ng kanyang ina si Ana na nakatayo sa unahan, at nagpanik si Kietero dahil maaga na naman itong dumating, ayon kay Kietero. Tinanong siya ni Kana kung may nobyo si Ana, ngunit sinabi niyang hindi niya alam. Gayunpaman, napansin ni Kana na maganda ang ayos ni Ana at paulit-ulit na tinitingnan ang salamin, na nangangahulugang may hinihintay siyang gusto niya. Nang makitang nahihiya si Kietero, naunawaan niya ang sitwasyon at pinakiusapan siyang batiin si Ana. Ngunit nag-atubili siya dahil alam niyang libangan lang ni Kana ang gusto niya. Sakto namang nakita sila ni Ana sa malayo at tumakbo para bumati. Inaya siya ng nanay ni Kietero na sumama sa kanila, at naiilang nanonood si Kietero habang nagiging malapit ang magiging asawa niya sa kanyang nanay. Di nagtagal, sinadya niyang banggain si Kietero at tahimik siyang tinawag na two-timer, habang todo hanga naman si Kana sa kanya. Kalaunan, narating nila ang templo, at dahil nakakastang braso ni Kietero, nakipagkapit kamay siya sa kanya at mahinaong nagdasal para matupad ang lahat ng kanilang hiling. Sa kanilang pagbalik, tinanong niya kung ano ang idinasal nito, at sinabi nitong ninais niyang manatili ang lahat ng bagay. Pagkaraan ng ilang sandali, lumiko si Ana sa ibang direksyon, at inamin ni Kana kay Kietero na napakaganda ni Ana na nahirapan pa siyang huminga sa tabi nito. Di nagtagal, nagpa siya ang kanilang mga magulang na bumisita sa isang lokal na kainan, ngunit sinabi ni Kana sa kanila na hindi siya gutom. Pagkatapos yun, hinayla niya si Kietero palayo, sinasabing gusto niyang gumawa ng mas magandang unang impresyon kay Ana. Gayunpaman, nang marating nila ang mga tindahan ng pagkain, nakita nilang abala si Ana sa pagkain ng maraming merienda. Inaanyayahan ni Kana si Ana sa bahay, at buong galat niyang tinanggap habang naglalakad sila pauwi. Tinatanong niya si Ana kung may hinihintay ito, ngunit sabi ni Ana ay wala. Gayunpaman, narinig ni Kana na sinabi ni Ana na bumili siya ng merienda para kay Kietero, at ang pagkatanto ay tumama sa kanya ng husto kaya nabangga siya sa isang poste. Nang makapasok sa bahay, napansin ni Kietero na ikinabit ni Ana ang keychain sa kanyang pantalon, at ito ay isang problema, ngunit nakita ni Kana na binili niya ito sa tindahan. Ayaw mahalata, mabilis na inilagay ni Kietero ang kanyang kamay sa baywang ni Ana upang takpan ang keychain, ngunit nagulantang si Kana, sa pag-aakalang may ginagawang hindi nararapat ang kanyang kapatid. Kalaunan, nagdala si Kana ng sopas para kay Ana at pinagmamasdan siyang kumain sa kakaibang paraan, napansin niyang sobrang ang cute. Tinanong ni Ana kung hinayaan niyang tawagin siya ng kanyang mga kaibigan sa eskwelahan, at sumagot si Kietero na tinawag siya ng mga tao sa kanyang pangalan. Nang marinig ito, pinilit ng dalawang babae si Kietero na sabihin ang kanyang pangalan, ngunit kinabahan siya at itinulak sila palayo. Pagkatapos nito, kinuha ni Kana ang yearbook ni Kietero labag sa kanyang kalooban at ipinakita kay Ana ang mga larawan niya noong bata pa. Labis na natuwa si Ana nang makita ang mga ito at kusang tinanong siya kung mayroon siyang mga larawan ng class camp, ngunit nang sabihin ni Kana sa kanya na hindi siya sumama, napansin ni Ana na mukhang naiinis si Kietero. Tapos bigla, naalala ni Kana na may plano siya sa kanyang mga kaibigan, kaya kailangan niyang umalis. Habang papunta siya sa pinto, napansin ni Kietero na naiwan niya ang kanyang keychain ng aso. Samantala, nagpasalamat si Kana kay Ana sa pakikipagkaibigan kay Kietero, sinabing labis siyang masaya para dito.
Nagulat si Ana sa sinabing ito, kaya sabik siyang nagtanong kay Kana kung pwede niya itong tawaging ate, na naging sanhi ng pagkasira ng sprinkler ni Kana. Pagkaalis niya, bumalik si Ana sa sala at inakala niyang mayroon din itong katulad na keychain. Pagkatapos nyon, nagsimula siyang maghugas ng pinggan, kaya pumunta si Kietero sa kanyang kwarto para itago ang kanyang yearbook. Sumunod si Ana sa kanya at kinuha ito mula sa kanyang kamay bago casual na umupo sa kanyang kama at sinuri ito. Noon, naalala ni Kietero na may ginawa siya kagabi at naiwan ang mga tisyo sa basurahan, ngunit gaman ang loob niya nang malaman na malinis na ang mga basurahan. Habang nakaupo siya sa kanyang kama, lumapit si Ana at nagsimulang magtanong tungkol sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay tinanong niya ito tungkol sa mga tropeo sa kanyang mesa, at sinabi ni Kietero na napanalunan niya ang mga yon sa iba't ibang paligsahang pang-nerd. Sa lahat ng yon, nakita niya ang isang aklat na pinamagatang Crimes That Shaped the World, at sinabi ni Kietero na huwag niya itong basahin dahil nakapagpapabagabag ito. Gayunpaman, nakita niya itong medyo astig at sinabi niyang nakabasa na rin siya ng mga katulad na bagay. Pagkatapos ay bumagsak siya sa kanyang kama at tinanong si Kietero na hulaan kung ano ang iniisip niya. Ngunit sinabi ni Kietero na hindi siya marunong magbasa ng isip. Noon din, nakita ni Ana ang isang Gunner magazine sa ilalim ng unan, ngunit nang subukan niyang hilahin ito, nagpanik siya at napahawak ng mabilis sa kanya, na naging dahilan ng kanyang paghiga. Sa sandaling yun, bumilis ang tibok ng kanilang mga puso, ngunit dahan-daang itinulak siya ni Ana palayo at tumayo, humihingi ng tawad sa pagtingin-tingin sa kanyang gamit. Pagkatapos nyon, kinuha na niya ng litrato ang kanyang yearbook gamit ang kanyang telepono at tumakbo pababa. Habang sumusunod si Kietero, sinabi niya rito na ipapakita niya ang kanyang yearbook sa susunod at umalis, iniiwan siyang nagtataka kung inimbitahan ba siya nito sa kanyang lugar. Nang gabing yon, pinangarap ni Kietero ang panahon kung kailan hindi siya nakapag-enroll sa parehong paaralan ng kanyang matalik na kaibigan, na nagparamdam sa kanya ng pagkakabukod. Sa bagong paaralang ito, sinubukan siyang lapitan ng mga tao, ngunit naasiwa sila dahil sa mga librong binabasa niya. Nang magising siya, inilagay niya ang parehong mga libro sa kanyang bag, ngunit ipinaalala ng kanyang alter ego. Siya na baka takutin niya ulit ang mga tao. Gayunpaman, sinabi ni Kietero na hindi niya babaguhin ang gusto niya para kanino man at nagtungo sa eskwelahan. Kalaunan, sa pasukan ng eskwelahan, nakita niya si Ana na naghihintay sa kanya, at hiniling ng kanyang nanay kay Ana na alagaan ang lokoong ito dahil ito ang unang araw niya sa eskwelahan na may benda. Habang sila ay naglalakad papasok, palaging umaaligid si Ana sa paligid ng kanyang bag, at nang tanungin niya kung ano ang ginagawa nito, sinabi nito na hinahanap niya ang kanyang susian. Kinuha niya ito mula sa kanyang bag upang ipakita sa kanya, at sa huli ay isinabit niya ito sa kwelyo ng kanyang damit. Nang sandaling yun, napansin ni Kietero na sila lang ang nasa labas, at kung paano ito nagpaalala sa kanya ng lahat ng panahong kasama niya si Ana. Sinasabi niya sa kanya na wala siyang kagana-ganang pumasok sa eskwela 1 taon na ang nakalipas at gumawa pa nga ng palusot para hindi makadalo sa mga kaganapan, ngunit ngayon ay hindi na niya gaanong ayaw dito. Nag-aatubili siyang umamin na ang lahat ay dahil sa kanya, ngunit sinabi ni Ana sa kanya na dapat pasalamatan niya ang sarili niya dahil siya ang gumawa ng lahat. Labis siyang naantig dito kaya't nalaglag niya ang lahat ng kanyang mga kakaibang libro. Ngunit mabilis na pinulot ni Ana ang lahat ng mga ito at ibinalik sa kanya. Gayunpaman, napagtanto niya na ito ay isa lamang baluti upang itago ang kanyang tunay na sarili, na hindi na niya kailangan. Sa kabigla, hinayla siya ni Ana para yakapin, at sa kauna-unahang pagkakataon, niyakap niya rin ito pabalik. Matapos ang kanilang matamis na sandali, kumari pa sila pabalik sa klase, ngunit nang makasalubong nila si Miyuko. Habang papunta, bigla silang nagsimulang maging mailap. Nang makita ito, inakala ni Miyuko na may ginawa silang kakaiba at tumakbo palayo, iniiwan si Kietero na nahihiya. Gayunpaman, ngumiti lang sa kanya si Ana at binigyan siya ng candy, na nagpamalay sa kanya na baka nga may mangyari sa kanila. Iyan na para sa recap na ito. Mag-iwan ng like kung nagustuhan nyo at mag-comment ng ang dating ni Ana kung nakarating kayo hanggang dulo.